Mga kababayan, mga kaibigan, at mga taga-subaybay, magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman tayo muli. Gusto kong pag-usapan ngayon kung ano ang mga hakbang upang tayo ay magiging matagumpay. Kung napapansin ninyo, kadalasan sa mga content ko is more on political commentary. Gusto kong magiging political vlogger. Gusto kong mag-share ng aking thoughts about sa mga current issues, no? Kung ano yung pwede nating magagawa para maging mas mabuti ang takbo ng ating gobyerno. Pero ngayon, gusto kong ibahin. May gusto akong i-share sa inyo. Isa sa mga na kita ko today, at yun gusto kong i-elaborate para mas maintindihan natin kung paano ba talaga magiging matagumpay or ano yung mga steps. Sobrang ano ba yan? Parang hindi smooth kung magsasalita ako ng Tagalog, pero I'll try my best. Kasi yan, I speak Cebuano, and also like I prefer English rather than Tagalog. So yun, nakita ko kanina no, yung isang post about yung CEO mindset. So na-realize ko na sobrang mahalaga na matutunan or malalaman natin yung steps na yon, yung 5 simple steps. So, yung una na step is to set a goal. No, you have to set a goal. And then, pangalawa, you create a plan. No? You create a plan for you to achieve that goal. At pangatlo, you must stay focused. So, kailangan natin ng focus. I-focus natin yung ating time, ang ating energy, ang ating effort para sa goal na yon. And then, we need to be hardworking. So, kailangan natin na magsipag. Sipagan natin para abutin ang pangarap na gusto nating maabot. At yung panglima, we must remain humble. Okay, so gusto kong i-elaborate siya. Marami sa atin or tayong lahat, mayroon tayong gustong marating no, sa buhay. Pero sa dami ng gustong marating, nawalan tayo ng focus. Dumating sa point na umabot na tayo ng 10 taon o yung iba tumatanda na sila pero hindi nila naabot ang isang bagay na gusto nilang makamit. Okay. Yung unang step, kailangan nating i-identify ano yung pinakagusto natin na marating. So for example, ako gusto kong magiging yung una kong goal, gusto kong maging magiging professional, makapagtapos na pag-aaral ng kolehiyo. So, yun yung pinakauna kong goal nung nasa elementary pa ako. Kasi gusto kong makapagtrabaho sa isang opisina. Kasi lumaki po ako sa isang pamilya na magsasaka na kung saan
na nahahasa kami sa pagtatrabaho, no, sa sakahan. At talaga sobrang mainit, hindi talaga madali. Kaya naisip ko, ayaw ko talaga na habang buhay magiging magsasaka dahil sobrang mainit. Kaya inisip ko na gusto kong makapagtapos sa pag-aaral. So kahit mahirap yung buhay namin, pero nasa puso at isip ko na gusto kong makapagtapos. So, yun yung una na goal na sineset ko sa buhay ko as far as I remember. So yun, yun yung gusto kong marating. So I created a plan to achieve that goal. So ang ginawa ko dahil yun, hindi kaya ng pamilya ko na tustusan yung pag-aral sa kolehiyo. So ang ginawa ko ay I applied for jobs na gusto kong makapag-ipon para makapag-aral. At yun, hindi man ako nakapag-ipon masyado, pero isa sa mga dumating na opportunity sa akin is makapasok bilang isang working student. So dahil doon, nabigyan ako ng opportunity na makapag-aral at then nakapagtapos. So yun yung isa sa mga example. Okay. So yun yung example. Sinabi ko ito dahil marami sa atin na sobrang naguguluhan ano yung gusto nating maabot sa buhay. Pero unang-una, we must set a goal. Ibig sabihin, alamin mo kung saan mo gusto pumunta. So, 'di ba, kung pupunta tayo sa isang lugar na hindi natin alam, alamin natin yung daan, like pag-aralan natin or i-experiment natin saan yung daan papunta doon. So, yun po yung plans. You create a plan. So, maraming mga paraan upang ma-achieve yung goal mo. So, kung alam mo na yung gusto mong marating or yung goal mo sa buhay, then you create a plan how to achieve that goal and stay focused. So, kung maaari, we will not do anything, like we will not do more than 3 things, like three goals at a time. Kung maaari, you have to focus. Kung maaari, kahit yung isang goal na yan na pinakagusto mong ma-achieve, you focus on that. And yun, kung nag-focus ka, you work hard for it. So, just be consistent. At kung marating mo yung yung goal na yan, just stay humble. And then you have to set a new goal. Okay. So, sa madaling salita, para magiging matagumpay tayo sa buhay, alamin natin ano yung gusto nating marating o gusto nating abutin. At pangalawa, gagawa tayo ng plano para marating natin ang destinasyon na gusto nating puntahan. And then, pangatlo, kailangan natin na mag-focus. At pangapat, magiging masipag tayo, sipagan natin para abutin yung pangarap na yun. At panglima, stay humble. So kung magawa natin ang mga steps na ito, alam ko na maabot natin yung pangarap natin. Alam ko na kayang-kaya na marating natin kahit anong bagay na gusto nating abutin. Naniniwala ako sa isang kasabihan. It says, and I quote, Whatsoever a mind conceived and believed
can be achieved. So, kung pumasok yan sa isip mo, alam ko na kaya mong maabot ang bagay na yan. So, kung may natutunan po kayo sa binabahagi ko ngayon, just share your thoughts below. Thank you so much for watching, and don't forget to support my page and also my YouTube channel. And kita-kits next time. Have a nice day.